Mga kabunyog, si Amy Marcos at ang mga kongresista nagkakainitan ngayon. Ah, ng inarchive ng Senado ang impeachment ni Sara. Isa sa mainsultong comment ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, dapat daw kasi wag nang pag-initan na si Sara ang patalsikin sa pwesto. Kung gusto daw nila, yung Kamara, yung nag-initiate ng impeachment, palitan nila yung speaker nila, si Martin Romualdez. Wag daw si Sara yung pinag-iinitan. Oh. Yun ang mainsultong komentaryo ni Amy Marcos kahapon. Eh siyempre, hindi nagustuhan yan ng mga kongresista. Kaya ngayon, ang reaksyon ng mga kongresista, wag daw silang pakialaman sa Kamara. Yang mga sinasabi na yan daw ni Amy Marcos, hindi na yan simpleng komentaryo lang. Yan ay nagbo-border na sa pakikialam. Bakit daw pakikialaman ni Amy Marcos ang Kamara? Sino daw ba siya para makialam sa Kamara? Kung sino ang gustong maging leader ng Kamara? Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, itong si Amy Marcos, pinsan yan si Martin Romualdez. Pero kung wala nang respeto itong si Amy Marcos, wala nang pagkilala kahit man lang sa relasyon nila bilang magpinsan. Bagay, kung si Marcos nga, si PBBM, si Bongbong Marcos, ay iniinsulto binabastos ni Amy ng ganyan, ay lalo pa naman ang kanyang pinsan lang naman yan, si Martin Romualdez, kung sa kapatid niya nga na aktual niya talagang kadugo, ay hindi niya ginagalang at binabastos na ni Amy, mas ginusto pa ni Amy na sumama sa mga Duterte, ipagtanggol ang mga Duterte kahit mapahiya, kahit masira ang kapatid niya, eh di lalo nang naman sa kanyang pinsan. Lalo pat ang kanyang pinsan na ito na si Martin Romualdez, ito yung pinaniniwalaan na na kalaban ni Sara. Ito ang pinaniniwalaan ni Amy na dahilan bakit pinag-iinitan si Sara. Kaya kasi itong si Amy Marcos, ang tingin niya, ang nasa likod ng lahat ng impeachment na ito ay si Martin Romualdez. Kaya ang tingin nila Amy sa nila Chis Escudero, nila Cayetano, ang tingin nila ang nasa likod ng impeachment na ito ay si Martin Romualdez. Hindi nila tinitingnan na ito ay paghahangad ng taong bayan ng pananagutan ni Sara. Kung ito man ay sinuportahan ng mga kongresista, kung ito man ay sinuportahan ng Kamara sa ilalim ni Martin Romualdez, hindi ito ay lang, kumbaga napaboran sila sa ginagawang ito ng taong bayan. Pero ang gumagawa talaga dito, ang nagsusulong talaga nito ay ang taong bayan. Ang nag-file ng first impeachment complaint, grupo nila Laila de Lima. Ang nag-file ng second impeachment complaints, grupo nila Franz Castro at Raul Manuel ng Makabayan Black. Ang nag-file ng ikatlong impeachment complaint ay yung mga pare at mga retired na mga military officers. Hindi ito mga tao ni Martin Romualdez. Ito ay mga iba't ibang grupo ng mamamayan. Pero sinuportahan ito ng mga kongresista. Sinuportahan ito ng Kamara sa pangunguna ni Martin Romualdez. Totoo, dahil magkalaban sila ni Sara. Pero hindi sila Martin Romualdez ang nagsimula nitong impeachment, kundi ang iba't ibang grupo ng mamamayan. Kaya kung pinag-iinitan ni Amy si Martin Romualdez dahil dito sa impeachment na ito, dapat sa kanilang away na lang yan. Huwag nilang idamay itong impeachment na to. Kasi ito ay aksyon ng mamamayan para gamitin ang mekanismo na nakalagay sa konstitusyon kung paano ang isang tiwaling opisyal ay mapapanagot. Ngayon, dinadala ni Amy ang issue ng impeachment sa parang away ni Sara at saka ni Martin Romualdez. Kaya ang sinasabi niya, nang iinsulto ngayon si Amy dahil na-archive na ang impeachment, parang iniinsulto niya ang Kamara na huwag nyo na kasing pag-initan si Sara. Kung gusto nyong palitan nyo ang speaker nyo, huwag ang vice presidente. Di siyempre, na-insulto ang mga kongresista dito. Ang tingin ng mga kongresista, binabasto sila ni Amy. Ang pinaka dito, mga kabunyog, mga kababayan,
ang maganda dito sa Kamara, wag na nilang palampasin itong pambabastos sa kanila. Puwede naman na kapag ito talagang itong mga justices ng Korte Suprema ay sa tingin nila talagang impeachable ang ginawa, puwedeng isulong sa Kamara ang impeachment. Katulad ng sinabi ni dating Senadora at ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Wala namang ano do'n, walang nagbabawal no'n. Hangga't mayroong grounds at nakita nilang matibay ang batayan, pwedeng isulong ang impeachment sa Kamara laban sa mga justices ng Korte Suprema. Ito ay pagpapakita na ang House of Representatives, ang Kamara, ay hindi maaaring bastusin at insultuhin na lang ng ganun-ganun na lang. Sa tingin ko, kapag ginawa ng House of Representatives yan, susuportahan sila ng taong bayan. Kasi sa pagkakataong ito, mas may tiwala ang taong bayan sa Kamara. Nakakaano nga, no? Nung mga panahon, hindi nirerespeto, walang paggalang walang tiwala ang mamamayang Pilipino sa Kamara. Mas may tiwala sa Senado at Korte Suprema. Ngayon, nababaliktad. Kaya sa tingin ko, dapat panindigan na ito ng Kamara. Kung kinakailangan talaga na ipakita ng Kamara, i-assert nito ang kanilang mandato, kapangyarihan, gawin ng Kamara. Grabe na itong pang-iinsulto ng mga sinabi halimbawa ni Amy Marcos. Yung sinabi sa Chis Escudero na kung gusto nyong gamitin kami sa Senado bilang playground ninyo, laruan ninyo, hindi kami papayag. Napaka-irresponsableng komentaryo yan ng Senado sa ilalim ni Escudero. Kaya dapat ang Kamara manindigan din ito. Sabagay, hindi naman bastos yung mga sagot ni Romualdez ng Kamara, pero tama yun. Tama yun. Ipakita rin ng Kamara na hindi sila pwedeng iniinsulto rin ng ganyan. At sa paglaban ng Kamara sa kanilang ginagawa, nasa likod nila ang suporta ng taong bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.